Magandang adlaw mga kagilaan sa ating episode 3 ng ating Halo-Halong Adventures. Alam naming matagal na ninyong hinihintay ito, kaya ito na, finally! We've been to 6 restaurants at sinamahan tayo ng ating co-content creators at ng ating beshi na si Hani in the search for the best halo-halo in Abu Dhabi. Kaya tara, let's finish this! A quick recap, ang ating halo-halo ay pinaniwalaang galing sa Japanese na refreshments na kakigori na dinala pa ng sinaunang Hapon who lived in the Philippines long time ago at na-innovate na lang ito ng ating mga ninuno at ginawang version na swak sa ating mga panlasa. Sa part 1 ng ating episode 3, let's visit BNP Cafe. Located sila along Electra Street just right across City Seasons Hotel dito sa Abu Dhabi. Pagpasok mo pa lang, you'll be greeted with a cool vibe. Interior decoration suggests a modern and industrial architecture design na sarap tambayan. The cafe is a loft style, which maximizes the whole space. Pwede ka mag-conduct ng meetings sa taas or any intimate gatherings for a small group of people. BNP Cafe offers various snacks varying from light to heavy such as sandwiches, Japanese cheesecakes, and different kinds of pastas. Sa adventure na ito, sasamahan tayo ng ating co-content creators, ang influencer advocate na si Ethan Lobis at si JC Arnoco, ang budget traveler na nurse. Bubusugin tayo ni BNP Cafe sa kanilang mga pagkain such as the footlong, ramen, chili cheese sticks, chicken pita platter, oriental pasta, at iba pa. So, let's start for the seafood ramen. Gustong-gusto ko to pag may mga sabaw. Masarap. Ang daming sahog niya, ha? In fairness. Excited na akong tikman. Ang dami naman. Okay, tikman na natin. Sige. Masarap siya. Ang fresh ng lasa. Yung seafood parang ang umami. Oo, tama. Yung alat niya, sakto lang. Talagang lasang-lasa mo yung seafood na flavor. Tama. Meron siyang crab stick, egg, tsaka anong tawag dito? Fish cake yan, Naruto. Siyempre may Naruto, mga kilala ko yan. gulay din siya. Oo. Kaya ang sarap. At may mushroom. Oo, pampadagdag yan. At saka punong-puno siya. Punong-puno. Masarap talaga siya. Next naman natin titikman itong chili cheese stick. Tikman natin. Siyempre may mga sauce din siya. Oo, may ano to, garlic paste ba to? Or Parang garlic sauce tsaka sweet chili. Toast muna tayo. Sige. Yan. Dito ako sa garlic paste. Ako sa favorite sweet yung garlic chili. Crunchy ah. Sarap at hindi maanghang. Tamang-tama lang. Tamang kick lang siya. Gusto ko yung sausawan ng chili sauce. Sarap, ang daming laman. May laman siya sa loob, may feeling siya. Parang may karne pa nga eh. Pero ang lutong niya, sarap. Yung anghang niya, tamang-tama lang. Hindi nakakaumay. Oo. Okay, try naman natin tong cheese quesadilla sila. Mukhang ang sarap ng feeling sila. Ano kayong nasa laman ito? Feeling ko chicken at Parang ang may daming chicken at cheese. ang daming cheese sa loob. Try natin. Try natin. Toast. Ayan. Napaka-cheesy. Sarap. Saka ang sarap ng feelings niya. Ang daming chicken, punong-puno. Kaya nyo. Pero mas masarap yata to pag lalagyan natin siya ng mga side dish. Siyempre may mga side dish din tayo dito. Gusto ko tong mga salad eh. Pampaumay to. Tanggal umay. Ako try ko tong nilang cheese na dipping. Gusto ko talaga yung mga pasalad. Sarap. Medyo nam. Gusto ko nang tikman yung oriental pasta nila. Mukhang masarap eh. At ang fresh pa na nakikita mo pa yung usok. May cheese, may mga meat, iba't ibang klaseng meat, at may mga mushroom din. Kaya nga. Favorite ko pa naman yung mga mushrooms. Ang sarap ng ng pasta na to. Mararamdaman mo yung aroma ng mushroom, ng chicken. Tsaka ang sarap ng umami niya. Sarap talaga. Naalala ko sa pasta na to, Ano? ang comfort food ng mga OFW, ang Indomie. Ang sarap ng lasa niya. Gusto ko yung lasa niya. Para talagang, parang nagluluto lang ako ng Indomie sa bahay. Oo, parang feel at home ka lang na kumakain parang sa feel at home ka lang bahay. ba? Comfort food talaga ng mga OFW. At may pa-garlic bread pa. Tikman nga natin yung garlic bread. One for you. Thank you. And one for me. Okay, toast. Toast.
Crispy. Napaka-fresh ha. Saka Bagong lasang-lasa toast lang. yung garlic. Totoo. I-try naman nila ang pansit palabok. Higain muna natin tong lemon para mas masarap. Kaya nga. Yan. Tsaka ang daming sauce, Mix no? ko ha. Mix Mix mo na na. natin. Napakadaming laman, napakadaming sahog. Nag-uumapaw. Ay, sorry. Yan pa naman ang gustong-gusto ko pag sa palabok. Oo. Talagang Akin na yung maraming plate mo, sarsa. Kuhang-kuha niya yung lasa ng palabok na gusto ko. Talagang pang Pinas yung lasa niya. Totoo. At saka ang dami, napipil ko yung garlic. Ang daming garlic. Ang Saka yung sauce, ang sarap. chicken to bro, chicken. Ang dami. Ito yung BNP12 chili con carne. Actually bro, mahilig ako sa spicy food kaya excited na akong tikman to. Tsaka ang laki niya, no? Oo. Hiwain ko na kasi hindi ko kaya itong kainin ng buo. Busog ka kagad. Oo, Sulit tingnan na sulit. Tikiman time. Kaya nga. Pero sobrang cheese. Sulit ka dito, mabubusog ka. Tikman naman natin tong BNP12 Oo footlong. nga. Ito yung regular Oh, nila yan yung dito. regular nila. Ang laki, kailangan talagang Kaya putulin. nga. Pang family size talaga to. Sharing talaga siya, sharing meal. Ma-cheese. Oy. Ay, ito lang naku. Okay, sige, sige. Okay, tikman na natin. Overload yung cheese. Cheese overload. Pero mas gusto ko yung chili con carne kasi mahilig kasi ako sa spicy food eh. Ako- Pero sumakto sa mga ayaw ng mga spicy food. Ako naman, gusto ko yung bread nila. Malasa. Tsaka At saka malambot. lambot, di ba? Now it's time for everyone to try their halo-halo. BNP Cafe's halo-halo are like no other kasi galing pa daw talaga sa Pinas ang kanilang mga ingredients. Magugustuhan kaya ng ating mga bisita? Let's find out! Nandito na tayo sa pang-pitong stop ng ating Halo-Halo Adventures. Nandito tayo ngayon sa BNP Cafe para tikman ang kanilang ipinagmamalaking halo-halo. Makikita mo dito sa halo-halo may ube, may leche flan, at may masarap na langka. Napaka-colorful ng halo-halo nila at saka may pinipig on top. Siyempre, Okay. masarap talaga yung halo-halo. Ito yung comfort natin when it comes sa summer, lalo na dito sa UAE. Alam niyo naman, napakainit, umaabot ng 50 degree. Talagang ito yung hinahanap-hanap natin. So kapag tumitingkim kasi ako ng halo-halo, ang una kong tinitikman is yung leche flan and then yung halaya. Titignan muna natin kung gaano ba ka-smooth at ka-creamy ang kanilang leche flan. Ang gusto ko sa leche flan yung hindi masyadong matamis, yung para bang guguhit na sa throat mo. Perfect siya para sa akin. And then maganda yung pagka-caramelize na babalance out yung tamis and then yung konting bitterness ng caramel. Kaya haluin nyo na yung sa inyo. Titikman ko muna yung halaya. At pansin ko lang, ang dami nilang mag-serve ng halaya. Hindi tulad sa iba, na parang guhit lang yung halaya. Tsaka masyadong malasay yung ube, yung langka. Talagang panalo siya. Yung sa ice, talagang hindi siya buo. Makikita mo maayos siya. Tsaka perfect talaga siya. Ang isa pa sa gusto ko sa halo-halo, yung hindi siya masyadong matamis. Kasi kapag sobrang tamis, talaga namang parang mauumay ka agad. Pero ito, tamang timpla lang talaga, tamang tamis. Ito gusto ko to. Texture-wise nung yelo, maganda yung texture niya. Hindi siya sobrang, yung parang ice cream na siya. So kung may hinahanap ka pa rin na may naano sa dila mo, nararamdaman sa dila mo na yelo, okay siya. Sa tamis, hindi siya sobrang matamis, hindi siya nakakaumay. Ang comment ko lang sa ube halaya, since alam ko nga na mahirap talaga kasi bumili dito ng ube. So, normal lang nagagamit tayo ng food coloring and ng essence or food flavoring. Pero ang dapat laging iniingatan is tama lang yung amount na mailagay para walang maiiwan sa dila. Meron siyang kamote, gulaman, ube. Tapos tikman natin siya. Perfect, masarap siya. Yung creaminess, yung linamnam niya, nanggagaling sa, alam mo yung parang nilupak na kamote sa atin. Meron silang nakalagay na gano'n na kamote. Yun yung tinatanong nila Sir Ethan at Sir JC sa akin kanina na sabi nila parang chocolate. I think kamote siya na nilupak and then nilagyan nila ng brown sugar. Parang gano'n. Para sa akin, i-rate ko siya ng 9. Kasi masarap siya, nakuha niya yung timpla ko. Hindi siya ganun ka
tamis at sobrang creamy ng ube talaga. Tsaka ang daming sabaw. Yung magpapatensya siguro sa kanya, siguro kailangan niya lang mas pasarapin palalo para may improvement at mapunta na siya sa 10. Okay, pagkatapos kong tikman to, may-rate ko siya ng 8.5 over 10. Kasi, fan kasi ako ng classic halo-halo. Hinahanap ko yung saging, pero wala akong makita saging. Pero, gusto ko yung, overall, gusto ko siya kasi hindi siya masyadong matamis. Pero magiging perfect din siguro to kapag may gatas. Meron naman siguro tong gatas, pero gusto ko kasi yung nilalagyan ng gatas, tapos meron ding yung saging. Para sa akin kasi fan ako ng classic halo-halo. Para sa akin, 8.5 ang kanilang halo-halo. Taste-wise, masarap siya, hindi siya nakakaumay. Kaya mo siyang ubusin, pero siguro lang may hinahanap lang ako na sangkap pa rin. And then yung sabi ko nga, may konting-konti lang, kailangan lang i-lessen yung nasa sa ube halaya. So mga ka-wonders, ito na ang ating 7th stop dito sa BNP Cafe. So ano in-expect natin? Ito na yung kanilang halo-halo. That's right, ito. So colorful tong halo-halo na kuha ko, may green, and I think it's Pandan. pandan. Yes. Tingnan ko muna kung pandan ba talaga. Pandan. Tapos itong sa akin is It's vanilla. Medyo colorful yung halo-halo nila. But the question is, does it taste good? And is it up to our expectation? So, tikman na natin. Natunaw na siya. Pero alam mo, gaya na sinabi ni Besh kanina, we have to taste the leche flan. Okay na siya. Hindi siya matamis. Pero I think yung paggawa ng leche flan nila is sinama yata yung egg white. Ito naman yung ube halaya kasi specific si Besh sa ube halaya. And I think alam mo to kasi ikaw ang gumagawa din ng ube halaya. So far, pasado naman. Okay naman I siya. can't complain na pwede siyang sa halo-halo. Yes, chef. Homemade siya. Homemade siya, pero hindi siya yung ube talaga na yung katulad Yung sa atin. katulad na ginawa natin Kasi na nga pure wala- ube talaga na Kasi nga wala nga dito ng ganun na ube ingredients. Also din, meron silang pinipig on top at the same time meron ding langka. So ngayon, i-mix na natin kasi kanina pa ito naghihintay na i-mix to. At saka malapot yung ube halaya nila. Now, I noticed na yung ice niya smooth, which is maganda. Pero tignan natin yan pag natikman na natin. Pag nanamnam na natin. Okay? Now, tikman na natin. Go! Ito na. Yung ice niya, Classic ice. it's a mix. Siguro dahil kanina pa to. So, Pero yung natunaw kanina na. kasi, nakita ko medyo smooth. Smooth, yes. Actually, ito din, tignan mo, smooth. It's because it has been mixed with the ice cream. But if you taste it, makikita mo pa rin yung medyo may pagkabuo-buo nung ice. Ice, yes. So, para siyang in between ng classic at saka yung modern na ice na halo-halo. At saka na nagawa na kanina to eh. Tamang sinabi ni JC na hindi siya ganun ka-tamis and pleasant siya. Wala. Ay, ano? May corn. Yes, may mais. Parang giniling Oo. or Ito, parang cream of corn. cream of corn. Oo. And I think, ang suggestion ko lang, dahil nga medyo matigas yung halo-halo pag nag-mix, medyo kailangan na siguro mas matibay na kutsara. Yan. Etong halo-halo na to, if I would say, ito yung klaseng halo-halo na pag gusto mo talagang maghalo-halo today, at saka ganito lang yung laki niya na good for you lang, eto na yun. Ito yung halo-halo. Tamang-tama lang siya. Tamang-tama lang for one person. Oo. Pag nag-crave ka ng halo-halo, Ito yon. Oo. Pero, ang tanong, ito na kaya ang best halo-halong hinahanap natin? Or nahanap niyo ba ni Besh yung hinahanap niyo sa halo-halo? isa hindi pa. Hindi pa, so wala pa. rin. So mga ka-wonders, eto, ang tabayanan nyo, 2 more restaurants to go ang ating pupuntahan para ma-find out natin ang best halo-halo in Abu Dhabi. So mga ka-wonders, let's go to our next stop para dito sa Halo-Halong Adventures. We would like to thank BNP Cafe for collaborating with us. Maraming salamat sa mga owners and the staff of BNP Cafe. You'll definitely love their food. Support natin sila. Stay tuned for the next episode mga ka-wonders. Panoorin ang kasunod na video.